Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang ating mga pasaporte. Natataon dito sa issue sa ating mga paliparan regarding doon sa nagba-viral na punit passport issues. Yes, dumadami na talaga. Every time nag-scroll ako sa social media, ang daming nagpo-post about punit passport. So, pag-usapan natin ang mga rason na yung pasaporte mo ay invalid. Details coming right. Kung ang current issue ay punit passport, isa lang yan sa mga rason, kabayan, na magiging invalid ang iyong mga passport. Meron tayong 6 na i-discuss ngayon sa video ito na ang passport mo may be invalid. So, may mga ilan-ilang rason tayo dito na actually ngayon ko lang narinig. Yung isang rason, actually ngayon ko lang narinig na dapat pala may sufficient pages ka sa iyong mga pasaporte. So, natataon sa isyong punit passport ang ating topic. Pag-usapan natin yung iba pang mga rason na magiging invalid ang iyong passport. Pinakauna, ang very common is yung expiration date. Yes, minsan nakakaligtaan talaga nating tingnan ang ating mga pasaporte na it's due for renewal na pala. Mag-e-expire kasi minsan naman nagta-travel tayo, after traveling, tinatago natin, then when it's time to travel again, dun pa lang natin nalalaman na, oh my God, expired na pala yung aking pasaporte. I'm guilty of it. Kasi yung passport ko, 4 na buwan ng paso. Hindi ko pa alam na expired na pala siya. So, dali-dali ko siyang na-renew. So, huwag niyong gayahin yun, kabayan, kasi napaka-importanteng travel document ang isang pasaporte. Kasi hindi naman natin alam yung mga emergencies na kailangan pala nating bumiyahe. Tapos, wala tayong valid passport. So, i-check mabuti ang ating mga pasaporte. Huwag nating hayaang ma-expire. Kasi ang alam ko, 1 year or 6 months before it expires, pwede mo nang applyan for passport renewal. So, i-check palagi ang inyong mga passports. Number 2, physical damage. Dito pumapasok yung punit. Yung napunit yung isang page ng iyong pasaporte. Ito yung issue natin sa ating paliparan ngayon, yung punit passport. Kasi kahit kaunting punit lang yan, kabayan, maaaring maging problema yan sa'yo kapag ikaw ay bumiyahe. Kaya napaka-importante na alagaan natin ang ating mga pasaporte, napaka-importante na maging vigilant tayo sa ating mga dokumento kapag tayo ay bumabiyahe. Kasi iba na talaga ang panahon ngayon. Dapat mas wais tayong mga biyahero kapag nagta-travel when it comes to our travel documents. Kasi ang daming kababalaghan ang nangyayari sa mga airport. Kaya dapat maging aktibo, maging vigilant tayo sa ating mga kagamitan para hindi tayo ma-hassle. Number 3, ito yung sinasabi ko sa inyo na ngayon ko lang to narinig na magiging invalid pa yung pasaporte mo kapag nagkulang ka sa blank pages. Ito yung insufficient blank visa pages. So, binasa ko ang rason na ito, kailangan pala may at least 4 blank pages ka pang natitira sa pasaporte mo. Lalong-lalo na doon sa ating mga kababayang biyahe ng biyahe kasi diba, may mga countries naman that you get your visa upon arrival. Siyempre, isa-stamp yan sa pasaporte mo. So, kapag napuno na yung passport mo, magiging invalid pala yun. So, dapat yung sinabi doon sa isang embassy website, you have at least 2 to 4 blank pages for visa stamp. Kasi kapag insufficient yung blank pages mo, your passports may be invalid. Number 5, name discrepancies. Ito yung nag-change name ka. Kadalasan itong nangyayari sa ating mga kabayan, yung pumuntang abroad, nagpakasal, yung dinadala is yung married name na, pero yung
mga pasaporte is under single name pa, wala yung magiging problema if you have supporting documents kung bakit magkaiba yung pangalan. Yung apelyido lang naman yung naiiba. So, dapat you have a supporting document for it. Pero kung wala, magkakaproblema ka talaga kasi manghihingi at manghihingi yan sila ng pruweba na ikaw talaga yan. So, be very careful on that kasi dapat magmamatch. Kasi di ba every time we book a ticket, dapat yung pangalan natin sa ating mga ticket is the same sa pangalan ng ating passport. So, your identification should match on your travel documents para walang hassle. Number 5, lost or stolen. So, kung nawala yung passport mo or ninakaw, napaka-importante na kailangan mong i-report ito, kabayan. Kasi baka gamitin ito sa fraud. So, baka may ibang gumagamit ng passport mo, ikaw yung mapapahamak. Dapat i-report mo na nawala or ninakaw yung pasaporte mo para ma-invalidate nila at saka makapag-apply ka ng panibagong passport. Kasi kapag hindi mo ito ni-report at yung passport na nawala or ninakaw, valid pa, pwede nila yung gamitin on fraud. So, ikaw ang mapapahamak kasi mukha mo yung andun, pangalan mo yung andun. So, importante, i-report ninyo kapag nawala or ninakaw yung mga pasaporte. Ang pinakahuli, eto, nade-discuss natin ito sa ating mga travel updates, yung 6 months rule. So, mahalaga na i-check na valid pa ang inyong mga pasaporte, yung validity period ng inyong mga passports. Especially if you are a carrier of a foreign passport. For example, ta-travel ka ng Pilipinas, you're a holder of foreign passport, 4 months na lang yung validity ng passport mo, that's actually grounds for denied boarding. Kasi dapat may 6 months pataas yung validity ng inyong mga passport. So, kabayan, bago ka mag-book ng ticket, i-check mabuti ang validity ng inyong mga passports para hindi kayo ma-hassle at maging smooth ang inyong mga biyahe. So, ito so far, yung mga very common reasons your passports may be invalid. Kung meron kayong maidadagdag sa ating listahan, by all means, i-comment nyo po sa ating comment section para naman mabigyang heads up ang ating mga kababayan at naway maging guide ninyo ang video ito to determine if your passports are still valid or invalid already. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Balik kabayan, ako nagpapasalamat at naway ang iyong biyahe pumuntang Pilipinas man or Palace ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. We'll be right back.